Hinabol ako ng taong bayan. Talagang muntikan ako mamatay noon. Bunso sa 3 magkakapatid si Enrico at namulat ang kanyang murang isipan sa isang bagay na sumugat sa kanyang pagkatao. Nung elementary kami, honor student sila. Ako, wala akong nakukuhang honor. Nung high school sila, ay yung 2 kong kapatid ay Mr. Campus, talagang pinagtitilian ng mga babae. Pero ako, nung naging high school ako, talagang walang tumitili sa akin. Sinabihan ako ng magulang ko, unang nanay ko, na mapangit ako, na wala akong silbi. Tinatawag niya nga akong black sheep sa pamilya namin. Sobrang uhaw na uhaw ako sa pagmamahal sa magulang ko. Naging pasanin ni Enrico ang damdaming iyon hanggang sa pagtanda niya. Kaya naman hinanap ni Enrico ang atensyon at pagmamahal sa labas ng kanilang bahay. Nung high school ako, tinuruan ako ng kaklase ko na magbisyo. Pag umuwi na ako sa bahay, nandun yung nanay ko, pinagsasabihan niya ako ng sakit na pananalita. Puro na lang ako barkada, puro na lang pag-iinom. Nag-try akong manligaw sa mga babae. Busted ako sa lahat ng mga niligawan ko. Ang ginawa ko noon, meron akong nakitang isang gay na talagang tumibok yung puso ko. And then yung mga bagay na hinahanap ko sa babae, sa kanya ko nakita. At naging magkasintahan ang dalawa. Sa kabila ng atensyong nakukuha niya sa kasintahan, may kakulangan pa rin nadarama si Enrico at lumala pa ang naging bisyo nito. Totoo akong magnakaw ng side mirror dun sa isang best friend ko. Bagay na muntik ng ikapahamak ng kanyang buhay. Nahuli kami dahil tumulog nga yung kotse. Hinabol kami ng mga lalaki, ng bugbog sarado ko. Talagang muntikan ako mamatay noon. Isang youth camp ang nakapagbago ng buhay ni Enrico. Yung talagang motibo ko noon, mga babae. And then yun, maging kaibigan ko, mayroong maligawan. Isa pa nga sinasabi ng pastor, sabi ko, parang ako yung mga natatamaan niya. Hindi naman niya ako kilala. At yun, pagkatapos nun talagang nararamdaman ko yung pag-ibig ng Panginoon. Tunay ngang may magandang plano ang Diyos sa buhay ni Enrico. Malaking pagbabago sa buhay niya. Yun ang naging daan upang para makilala ako sa Panginoon. Ngayon ay tapat nang naglilingkod si Enrico sa kanilang simbahan. Yung puso ko sa mga kabataan, gusto ko rin talagang sila rin magkaroon ng pagbabago ng buhay. Hinahanap ko yung pagmamahal sa magulang ko, pero hindi ko natagpuan. Hinahanap ko sa mga kaibigan ko, pero parang kulang pa rin. Si Jesus lamang pala yung magbibigay sa akin ng tunay na pag-ibig, tunay na pagmamahal. Alam niyo po, words are very powerful. Especially when the words are coming from someone you love, someone you respect, lalo na kung nanay mo, tatay mo. Whatever words you speak to your children, to your son, to your daughter, you know, they will enter deep within, and those words will either bring them life or death. Kaya, let's be careful, the words we speak to our children, because we can inspire them, we can encourage them, we can empower them, or we can lead them in a road of defeat. Nakalagay po sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ibig sabihin, whatever you speak to your son, kung sasabihin mo sa kanya parati, alam mo anak, useless ka, you won't amount to anything, chances are, you can be sure that's what's going to happen to him. So let's give words of life to our children. Let's encourage them. Let's bring them words that will empower them. Words that will say to their lives, alam mo, I believe in you. I know you can do it. Ang galing-galing mo. Powerful words that will bring powerful results.